Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, mula sa kaibuturan ng aking puso. Narito na naman tayo, nakaharap sa isang bagong yugto, isang bagong kabanata sa ating misteryosong kalendaryo ng buhay. Sa bawat paglipas ng araw, nagtatago ang mga lihim, naghihintay ang mga tanda, at nagmumulto ang mga sinaunang kaalaman. Ngayon, sa pagbukas ng Setyembre, tayo'y humahakbang sa isang panahon na puno ng pag-asa, kagalakan, ngunit pati na rin ng mga hiwaga at pagsubok na nagkukubli sa ilalim ng ngiti at ilaw ng Pasko. Pagmasdan ninyo ang mundo sa paligid. May kakaibang simoy ng hangin, di ba? May bahid ng pagbabago, ng paghahanda, ng isang mahabang pagdiriwang na magtatagal ng halos 4 na buwan. Hindi ito ordinaryong araw. Ito ang pasukan sa Bear Months, ang simula ng pinakamahabang panahon ng Pasko sa buong mundo. Ngunit sa likod ng kagalakan at mga awitin, may mga tinig mula sa nakaraan na bumubulong ng mga paalala, mga babala, mga lihim na kailangan nating pakinggan upang gabayan tayo sa darating na mga buwan. Ang Setyembre 1 ay hindi lamang isang simpleng pagpalit ng pahina sa kalendaryo. Sa Pilipinas, ito ang simula ng Bear Month, isang natatanging panahon na nagpapahiwatig ng papalapit na Pasko. Habang ang ibang bansa ay naghahanda pa lamang para sa taglagas, tayo sa Pilipinas ay unti-unti nang nilalatagan ng diwa ng Kapaskuhan. Ang mga mall ay nagpaparamdam na ng mga kantang pamasko, ang mga dekorasyon ay unti-unti nang isinasabit at ang mga puso ng bawat Pilipino ay napupuno ng kakaibang sigla. Ito ay isang paalala na ang buhay ay may sariling ritmo, na ang bawat pagtatapos ay simula rin ng isang bagong pag-asa. Ang araw na ito ay tulad ng isang portal, isang pintuan na nagbubukas sa isang panahon kung saan ang saya, pagmamahalan at pagbibigayan ay nasa rurok. Ngunit kasama rin nito ang mga matandang paniniwala, mga pamahiin at mga bawal na naglalayong gabayan tayo upang makaiwas sa anumang sakuna at upang maakit ang masaganang biyaya. Ang Bear Months ay hindi lamang tungkol sa Pasko. Ito ay tungkol sa pag-asa, pagkakaisa ng pamilya at isang espiritual na paghahanda para sa mga darating na buwan. Sa konteksto ng ating pananampalataya, bagaman ang Setyembre 1 ay walang partikular na pangunahing pista ng santo na sentral sa mga tradisyong Pilipino, ang araw na ito ay minamarkahan ng isang malalim na espiritual na kahulugan dahil sa pagsisimula ng panahon ng Pasko. Ang Pasko, sa puso ng bawat Pilipino, ay higit pa sa isang simpleng pagdiriwang. Ito ay isang panahon ng pagninilay, pasasalamat at pagpapanibago ng ating pananampalataya. Sa araw na ito, maraming Pilipino ang nagsisimulang manalangin para sa masaganang Pasko, para sa kalusugan ng pamilya, para sa katiwasayan, at para sa pagkakaisa sa tahanan. Ang mga panalangin ay nagiging mas masidhi, ang mga paghingi ng awa ay nagiging mas malalim, at ang koneksyon sa Diyos ay lalong lumalakas. Bagaman, walang tiyak na liturhiya para sa araw na ito, ang diwa ng paghahanda para sa kapanganakan ni Kristo ay nagsisimula ng bumalot sa ating mga puso at isipan. Ito ang panahon kung saan ang mga sinaunang paniniwala na may bahid ng pagano ay dahan-dahang sumanib sa mga Kristiyanong katuruan. Lumilikha ng isang natatanging tapestry ng espiritualidad na likas sa kulturang Pilipino. Ang pag-asa para sa isang masaganang Pasko ay nagiging isang malakas na dasal, isang pagnanais na ang bawat tahanan ay mapuno ng kapayapaan at pag-ibig. Ang pagdating ng Vermonts ay isang kwento sa kanyang sarili, ngunit kung ito'y biglang hihinto o magiging malakas at parang babala, mag-ingat sa mga posibleng pagsubok sa kalusugan o sa pananalapi. Pagkilos ng mga ibong gala. Kung makakita ka ng mga kawan ng ibon na sabay-sabay na lumilipad patungo sa isang direksyon sa araw na ito,
Ito ay nagpapahiwatig ng mga pagbabago at paglalakbay. Maaaring may darating na mga bisita mula sa malayo o may mga pagkakataong maglakbay para sa pamilya o trabaho, pangbahay at pangpera. Pagkakita ng pera sa daan. Kung makakita ka ng barya o papel na pera sa daan sa unang araw ng Setyembre at ito ay iyong dinampot, malaking swerte ito sa pananalapi para sa darating na bear month. Sinasabing ito ay tanda na ang swerte sa pera ay dadapo sa iyo. Huwag itong baliwalain. Hindi inaasahang regalo o biyaya. Ang pagtanggap ng anumang hindi inaasahang regalo, kahit maliit o isang biglaang biyaya tulad ng pagkabawas ng utang, ay tanda ng pagbubukas ng mga oportunidad para sa kasaganaan sa pananalapi. Ito ay paalala na ang universo ay naghahanda ng mga sorpresa para sa iyo. Pagkawala ng mahalagang bagay at pagkahanap. Kung may nawala kang mahalagang bagay sa araw na ito, ngunit mabilis mo itong nahanap, ito ay senyales na kahit anong pagsubok ang dumating sa iyong buhay sa bear months, matututo kang mahanap ang solusyon at hindi ka mawawalan. Unang bisita sa tahanan. Ang unang taong papasok sa iyong tahanan sa Setyembre 1 ay maaaring magbigay ng ideya sa kung anong uri ng kapalaran ang naghihintay sa iyo. Kung ang bisita ay masayahin, positibo at nagdadala ng good news, asahan ang masaganang Pasko. Kung malungkot o nagdadala ng bad news, maging handa sa mga hamon. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabi ng Setyembre 1 ay pinaniniwalaang may malalim na kahulugan, nagbibigay ng sulyap sa mga darating na buwan ng Pasko, layunin. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na paglilinis, kundi sa paglilinis ng enerhiya ng tahanan, pagtataboy ng masasamang espiritu, at pag-anyaya ng mga pagpapala para sa darating na panahon ng Kapaskuhan. Mga kakailanganin, malinis na tubig, asin, insenso o tuyong dahon ng laurel at isang kandila, puti o berde. Paano isagawa? Sa umaga ng Setyembre 1, simulan ng masusing paglilinis ng buong bahay. Siguraduhing walang kalat at malinis ang bawat sulok. Habang naglilinis, isipin na inaalisan mo ang tahanan ng anumang negatibong enerhiya at alalahanin. Pagkatapos, maglagay ng kaunting asin sa bawat sulok ng bahay, lalo na sa mga bintana at pintuan. Habang binubulong, asin, linisin mo ang aming tahanan, itaboy mo ang masama, at anyayahan ang biyaya ng Pasko. Pagkatapos ng ilang oras, walisin ang asin palabas ng bahay at ang itapon ito malayo. Pagdating ng takip-silim, sindihan ang insenso o tuyong dahon ng laurel at ipausok sa bawat silid, nagdarasal ng kapayapaan at pagpapala. Tapusin ang ritual sa pamamagitan ng pagsindi ng puting kandila sa iyong altar o sentrong mesa at maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat at humiling ng isang masagana at payapang Kapaskuhan. Pagkatapos ng ritual, panatilihin ang kalinisan ng bahay at buksan ang mga bintana sa umaga upang makapasok ang sariwang hangin at positibong enerhiya. 2. Ang pagsisimula ng pamasko o paghahanda ng Pasko. Layunin. Upang ipahiwatig sa universo at sa mga espiritu na handa ka ng tumanggap ng mga biyaya ng Pasko at upang itakda ang positibong tono para sa buong panahon. Mga kakailanganin. Isang maliit na parol, kahit simple lamang, o isang maliit na dekorasyon ng Pasko, isang lapis at papel. Ang init ng nilutong pagkain ay sumisimbolo sa init ng pagmamahalan sa loob ng pamilya. Ang pagbabahagi ng pagkain ay nagpapatibay ng ugnayan at nag-aanyaya ng kapayapaan. Pagkain ng prutas. Maghanda ng mga prutas sa mesa. Ang mga prutas ay simbolo ng kasaganaan at kalusugan. Ang pagtikim ng iba't ibang uri ng prutas sa araw na ito ay pinaniniwalaang
magbibigay ng masaganang supply ng pagkain sa buong taon. Ngayon, ating talakayin ang mga pinakamahigpit na bawal sa araw na ito. Ang paglabag sa mga ito ay pinaniniwalaang magdudulot ng hindi magandang kapalaran na maaaring makasira sa ating mga plano para sa masayang Kapaskuhan. Mga pangunahing bawal sa araw na ito, ang hindi dapat gawin. 1. Huwag magtapon ng pagkain. Dahilan, ang pagtatapon ng pagkain, lalo na sa Setyembre 1, ay isang matinding paglapastangan sa biyaya. Pinaniniwalaang ito ay nag-aanyaya ng kakulangan at gutom sa iyong tahanan sa buong panahon ng Pasko. Ang bawat butil ng bigas o piraso ng pagkain ay isang regalo at ang pagtatapon nito ay nagpapakita ng kawalan ng pasasalamat. Konsekwensya, maaari kang makaranas ng kakulangan sa pagkain o pera para sa pagkain sa mga darating na buwan at ang iyong mga handaan sa Pasko ay maaaring maging kasing kakulangan ng iyong pagtatapon. 2. Huwag mangutang ng walang balak bayaran. Dahilan, ang pagpasok sa bagong panahon na may intensyong hindi bayaran ng utang ay nagbubuklod sa iyong kapalaran sa masamang enerhiya. Ito ay sumisimbolo sa isang siklo ng pagkakautang at paghihirap na magpapatuloy sa buong bear months. Konsekwensya, maaaring masadlak ka sa mas malalim na problema sa pananalapi at ang iyong swerte sa pera ay magiging mahirap abutin. Ang mga obligasyon ay magiging pabigat. 3. Huwag maging sakim o makasarili. Mag-ingat at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na yugto ng mga hiwaga.